Ang trending news natin ngayon, sinagot ni Salvador Panelo ang mga banat ni Senator De Lima at Chel Jokno. Tingnan natin kung ano ang masasabi niya. Tutukoy natin itong si Abogado Jokno, si Chel, anak ng yumaong dating Senador Jose Jokno. Itong si Pilo Hilbay, dati itong Solicitor General. Itong si Manolo Quezon, isang regular na kolumnista. At yung detinidong senador na si Laila De Lima. At isa ring abogado na anti-Duterte din ito. Si Mel Santamaria. Ano bang sinasabi ng mga ito? Basahin po natin. Kay Chel Jokno, isang Twitter niya noong May 19. Ang sinabi niya, gobyerno, hindi pribadong sektor ang may emergency powers at emergency funds. Gamitin sana ito ng tama, alang-alang sa frontliners nating araw-araw binubuwis ang buhay nila. Ito namang si Hilbay, sa kanyang Facebook, May 18, kinuha yung 275 billion na pera ng bayan, kinulong sa bahay ang mga mamamayan ng 2 buwan, tapos bahala ng pribadong sektor sa mass testing. What a scam. Kikeso naman, Manolo, well, there we go. As I suggested would happen in my last column, government believes in mass testing, can't do it, so private sector can test it wants its workers to go back to work. Dito naman sa detinidong senadoran, sabi niya, nagpatupad ng 2 buwan na lockdown kung kailan natigil ang mga negosyo at walang sweldo ang marami nating manggagawa. Pero hanggang ngayon, wala pa ring maayos na plano para sa mass testing. Ito naman si Santamaria, si Mel Santamaria. Still has no program in place. That phrase will be etched in many citizens' mind. Just because the government's resources are limited is not an excuse for this administration to have program in place. That is so disappointing. I'm lost for words. In complete disgust. I can use your words in describing you, Mel. Saan ba nag-umpisa kasi itong mga komentaryo nila na wala sa basihan? Ito po yung nag-umpisa doon sa isang tweet ng CNN correspondent kung saan ang pamahalaan daw ay inamin na wala itong programa para sa mass testing. At bahala na raw ang private sector. Yun na nga ang problema. Ito talagang Rappler. Nagbigay ka ng report na slanted. Talagang yung nakabasa ng report mo ay magre-react nga. Pero masasabihin mo, walang programa ang gobyerno. O kaya, si P.S. Harry Roque, talagang nayamot sa'yo. At pinagsabihan ka ng harap-harapan na mali ang report mo. Ano bang sabi ni P.S. Roque? Ang sabi niya, tayo ay magbibigay ng tinatawag na targeted testing. Hindi mass testing kasi imposible mong mass test yung ilang milyong Pilipino. Ilan pa tayo? 108 million Filipinos. You can't just do that. Ang target ng gobyerno, at meron programa ng gobyerno, ang target natin ay 20,000 tests per day. At ang gobyerno, matagal na pong plinano at pinatutupad ang tinatawag na mass targeted testing at hindi yung mass testing na sinasabi ng reporter ng CNN. Sa katotohanan po, ang pamahalaan ay gumastos na ng marami para dito sa proyektong ito. Sa ngayon po sa IATF, yung ating Vice Chief Implementer na si Vince Dizon, ang katotohanan niyan, ang ating goal at 30,000 per day yung test. Mula May, tapos paabuti natin ng 50,000 sa June.
Kaya nga, kung nagbabasa kayo ng pahayagan sa kayong mga advisory, maririnig ninyo na marami ang bumibili kasama ng gobyerno, pati pribadong sektor, ng mga test kits at nag-i-establish tayo ng maraming test centers. At ito'y kasama po sa report ni Presidente sa Kongreso. Sa ngayon, yung pong ginagawa nating testing, mas mataas sa Vietnam. At definitely, meron tayong programa. Yun ang naging batayan, yung maling report ng CNN reporter. O rather ng Rappler report. Kung bakit itong si Jokno, si Hilbay, si Quezon, si De Lima, si Santa Maria, humirit na kagad sa kanilang Twitter at sa kanilang Facebook, bumanat na. At sinasabing walang programa ang gobyerno. Pati nga yung sa SAP ano bang mga ginawa ng gobyerno? Tingnan nyo. Doon sa report ng Presidente sa Kongreso noong May 18, na yun ay isa sa mga direktiba ng Kongreso ayon sa Bayanihan Twill as One Act Law na kinakailangan magbigay ng report si Presidente every week. Ano bang mga ibinigay na figures ng ating pamahalaan? Yung pong DSWD, 16,996 or rather 16,996,999 beneficiaries ang nabigyan. 4-piece at non-4-piece ang naibigay na. At pagdating naman po dun sa meron na rin naibigay na 96 million pesos, 28,089 natanggap na rin yan ng mga beneficiaries. Yung sa DOL, yung pong Adjustment Measures Program or CAMP, nakapagbigay na ng sa 649,700 or rather 573 beneficiaries. Magkano ba ang lumabas na pera dito? 3.247 billion pesos. Yung pong DOL uli, doon naman sa kanyang CAMP, abot kamay at pagtulong or Camp AKAP, ilang beneficiaries na nakatanggap? 104,574. Mga displaced na OFWs po ito. Ilang bilyon lang nailabas? 1 billion.167. Ano pa? Maraming programa itong DOL. DOL, tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD. Ilan ang tumanggap? 309,414 beneficiaries, mga informal workers po ito. Ilang pera lumabas? 1 billion.179. Ito naman pong sa Department of Agriculture, Financial Subsidy for Rice Farmers or FSRF. Ilang beneficiaries? 525,478 beneficiaries. Mga magsasaka po ito. Magkano ang nailabas na pera? 2.956 bilyones. Ang DSWD naman, other relief assistance, 335 billion 712,575 ang na-release na po doon sa mga apektadong pamilya. Sa SSS, meron din po tayo, yung Social Security or Small Business Wage Subsidy Program. Ilang libo na beneficiaries? 2,654. Magkano ang nailabas na pera? 20.4 billion pesos in cash grants. Ano naman ang ginagawa natin pagdating doon sa mga quarantine centers? Aba, marami po. 52 evacuation centers already converted to quarantine facilities.
19 facilities such as World Trade Center, yung PICC, yung Philippine Arena. Lahat po ito, ito ang lalaking lugar ito na kinonvert natin na maging quarantine facilities kung saan yung mga dapat magkaroon ng 14-day quarantine doon natin nilalagay, yung mga galing sa abroad, yung mga OFWs natin. Doon po natin sila nilalagay. Pagkatapos, there are 22 state university colleges and 18 local universities and colleges. Ginamit na rin po natin na quarantine facilities. Hindi lamang po yan. Meron tayong mga hotels. Ilan? 58 hotels similar facilities, and ito, tingnan nyo. 22 cruise ships. Diyan po sa Manila Bay. Dalawa ang nandyan na cruise ships. Nandun yung ating mga OFWs. Nagka-quarantine sila ron. Hindi sila makababa. Kasi kailangan may 14-day quarantine. Meron nga pong kwento dun eh. Yun daw po mga OFWs natin. Hindi po ba mga trabaho nila sa cruise ships? Sila yung kung ba yung iba waiter, yung iba cook, yung iba naglilinis. Aba ngayon parang daw sila, para mga turista. Sapagkat wala naman mga pasahero, edi nandun sila sa mga cabin. Edi parang mayayaman sila. Enjoy nga daw sila doon. But syempre, they miss their families, their loved ones, kaya gusto na rin nilang umuwi. Ano po bang pwede nating ibahagi sa inyo? 8 hotels with 19,342 rooms. Ready na po ito for accommodation sa mga returning OFWs. Ano pa? Ito. Anong testing ginagawa natin? 7,800 tests a day. Ang average conducted test per day from May 8 to May 13. Ito'y taliwas to sa mga sinasabi nito, mga kritikong ito. Ano pa? 34 laboratories and hospitals activated for COVID-19 testing as of May 14, 20. 34 na laboratory binuksan na po natin para dito sa mga test. 237 test kit application approved. Na-approvehan ako yung mga applications sa test kits as of May 13, 2020. Tapos, ano pa? Dahil po rito sa mga test na ito, ang na-trace na natin, meron din tawag kasing contact tracing. Kung yung mga supposed to being nahawa o potential na nahawa, tinitrace natin kung sino yung mga contact nila. Ilan ba yun? 60,586 close contacts have been traced. Ang tanong naman, ano namang mga PPE ang na-distribute na ng Office of Civil Defense as of May 11, 2020? Marami. Protective gowns, ilan? 25,077. Surgical gowns, 2,152. Surgical masks, 1,966,263. Head cover, 9,400. Gloves, 67,084. Goggles, 67,084. Or rather, gloves pala yun. Ang goggles ay 10,637. Yung KN95 mask, to differentiate it from the surgical disposable mask. Ilan ba ang naibigay? Ang nai-distribute na sa mga ospital? 80,940. Face shields, 4,734. Non-invasive ventilator, 30. Alcohol, 500 milligrams, 3,499. Thermometer gun, 485. Water, 500 milligrams, 116,966. Ito po, yung mga PPE. DBM, yung budget natin, management, procured a total of 66,000
PPE sets at ito'y dineliver sa health facilities from May 9 to 13. Ang DOH naman po delivered PPEs to health facilities as follows. Ito naman yung mga dineliver ng Department of Health. Apron, 122,000. Cadaver bag para sa bata, 453. Coveralls, 714,795. Face mask, 3,892,950. Face shield, 169,476. Gloves, 1,364,570. Goggles, 592,908. Gowns, 681,514. Head cap, 802,985. KN95 mask, 486,380. At yung N95 mask for 171,460. Shoe cover, 710,580. Thermal scanner, 2,712. Non-invasive ventilators, 30. At sanitation tent, 10. Ito lang po ay bahagi lamang dun sa report ni Presidente sa Kongreso. Di ba itong mga detractors ng pamahalaan, ano raw bang ginagawa ng gobyerno? Ang problema kasi sa inyo, unang-una, makinig po kayo kasi sa mga advisories na galing sa pamahalaan. At ito'y maririnig ninyo naman halos araw-araw dyan sa PS Harry Roque, dyan po sa PTV4 na simultaneous cast sa iba pang istasyon. Kung hindi tayo nagkakamali, 11 to 12. Nandun lahat sinasabi, kompleto kung ano ginagawa ng gobyerno. Maliban pa doon sa mga hiwalay na mga pahayag ng mga members of the cabinet na miyembro ng IATF. Kaya dapat binabasa po ninyo, maliban pa ron, yung weekly report naman ng Kongreso. Para yung mga kritisismo ninyo, batay sa facts and figures. Hindi yung haka-haka o kaya naman outright na kasinungalingan. At ito naman pong mga binabanggit natin sa inyo, nire-release po ito ng Malacanang sa press corps, sa MPC. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi transparent ang gobyerno. Kung ito naman hindi makakarating sa inyo, abay kadali naman, bisitahin nyo yung pcocovid19.gov.ph sapagkat lahat ng issuances at reports sa opisina ng Presidente ay naipopost doon. O yan po ang katotohanan dyan. Kaya kayo, pag itinuli natin itong mga pangalan, para natatandaan nyo yung mga sinungaling sa kanilang mga komentaryo. Yan si Chel Jokno, si Pilo Hilbay, si Manolo Quezon, si Laila de Lima at si Mel Santamaria.